Anong business yan? Sabihin mo na lang sa telepono. Sabi niya sa akin, hindi pwede, kailangan magkita tayo. He was inviting me Wednesday night. Magkita daw kami na Thursday, may pasok po ako. Sabi ko sa kanya, June, may pasok ako, hindi ako pwede bukas. Sabi niya, hindi bro, kailangan magkita tayo. May papakita ko sa iyo, exciting na business. He was very excited at the other end of the phone. And sabi ko sa kanya, pasensya ka na kasi may pasok ako, lagi ako nag-overtime. Alam mo, sabi niya sa akin, bro, kailangan magkita tayo. Sabi ko, bahala ka, parang may pasok na ako. Sabi sa akin, hindi, parang sige ka, pagbigyan mo na ako. Sabi ko, kung gusto mo June, so weekend na lang, Sabado. Hindi bro, kailangan bukas. Sabi ko, bahala ka, hindi ako pwede. Alam niyo kung bakit? 7 months akong hindi tinatawagan after graduation. Tinawagan ako para lang imbitahin ako sa business. Hindi ba lang yung saan ang buhay ko? Alam yung mga networker minsan nakakalimot ko, kumusta ka na, etc. Bago ka imbitahin. Ako tiniretso yung imbita. Sabi ko, wala akong time. Gusto mo sa Saturday nila. You know what he told me? Para kailangan makita talaga tayo. Sabi ko, wala nga akong time. Bro, nililibre kita sa pizza. Sabi ko, anong oras tayo magkikita ko? Bigla ako nagka-time. Kasi, alam niya na ako po, addict sa pizza. It's very, talaga gusto mo. Nagkita kami, somewhere in Green Hills Pizza, pinakain ako. Pagkatapos, nagbayad ng chip. Ang yabang, sabi niya, chip. Paano? Pagbayad, sabi sa akin, halika na bro, attend tayo seminar, sabi sa akin. Wala sa usapan namin yung seminar. Kaya narinig ko yung word na seminar, nandilim na ho paningin ko. Sabi ko, sa loob-loob ko ano kayong seminar ko? Kasi pag sabihan ka ng seminar no 96, alam mo na boring, alam mo na, it could be an insurance or, something na uupo ka for the next 2 hours kasi may bibenta sa'yo. Kaya lang nandun na, yung matanda ko. Pag-attend ko sa seminar room, ano laki yung seminar room? Siguro ang capacity mga 500. Alam niyo lang kami ma-attend, 3. Tapos may 4 na sa kabilang na upuan, balik ito. Naabutan ko, nagde-demo. Ako, nung narinig ko yung word na seminar, nandilim ang paningin ko, nakita ko po yung product, ako, nahilo na po ako. Kasi isa lang ibig sabihin, ano gagawin? Man, bebenta. Ang hindi ko malimutan, at that time, in the Philippines, ladies and gentlemen, sabi ng speaker ko, hindi ko malimutan eh, sabi niya, pag ikaw daw, sineryoso mo yung business, in 3 months, you will be earning 50,000 pesos per month. Hindi ko malimutan tong figure na to. We're talking about 1996 circa 96 pa. Sabi niya, nakikita ka, 50,000, hinahataw pa yung whiteboard, gumaganito. Gulat na gulat ako, nasa harap ako. 50,000, kaya ang dinemo siya akin, shampoo. Mga aloe vera products. Sa loob-loob ko, nung nakita ko ng 50,000, ilang kaya truck ng shampoo ibebenta ko para kumita ng 50. Dinemo, may infrared pa eh. Di pang patubo daw ng buhok. Di lang kalbuha hanapin ko bago ako kumita ng ganyan na. Kasi syempre, directly proportional lang naman yan sa sales. To make this kind of commission, sales eh, mamumisyon ka, tama ba? Kung ito ang commission mo, ilan ang ibibenta mo? Hindi ako magaling magbenta eh. Alam niyo, nung time na yun, sabi ko, sa loob-loob ko ano kaya naniwala itong kaibigan ko? Kasi engineering din yung friend ko eh. Pagkatapos ng seminar, sabi sa akin, ano George, sasama ka? Maganda ba? Sabi ko, hindi na June. Ikaw na lang, pag mayaman ka na, balikan mo na lang ako. You know why? Walang ibang sinabi yung speaker. Every after ng sentence niya, yayaman ka. Kaya mag-explain na naman, yayaman ka. Mag-explain na naman, yayaman ka. Huwag yayaman. Sabi ko kayo, pare, ikaw na lang, pag mayaman ka na, balikan mo na lang. Sabi sa akin, hindi ba? Sumuha natin ito, kikita tayo. Sabi ko, ano ba dyan? Hindi natin linya. Engineering tayo. Alam mo sabi sa akin, hindi bro, linyahin natin. Sabi ko, hirap magbenta. Hindi maaari, madali na. Pag-aralan natin. Sabi ko, mayayain ako yan, gagawin ko. Hindi bro, lakasan mo yung loob mo, kikita. Wala akong hindi kung nakikita. Ito ngayon sinanong ko, bakit kumikita ka na ba? Alam niyo sagot. Hindi pa, pero sabi ng speaker ko, kaya sabi ka lang, sabi ko sa kanya, pareho na nga tayong walang pera, magpapaloko pa tayo. Ano ba naman? And, modesty aside, I did a very good job at Philippine National Oil Company at that time. I graduated on top of my class. Tapos, nag-top notcher kasi ako sa board exam. So, it was a very lucrative job for me. And everybody at that time, yun yung job na gusto ko. I was very proud about my job. Hindi ko makita yung sarili ko na magaganito. Kaya sabi ko sa kanya, ikaw muna pag mayaman. Invite ko pa. Best friend ko yung invite sa akin. Alam niyo yung sinabi niya sa akin, sabi yung speaker, kikita tayo, kaya mag-join tayo. Nung tinanong ko, teka muna na, kaya ilang buwan ka na ba dito? Alam niyo sa anong buwan? 2 araw pa lang ako recruit sa
Nakakadalawang araw pa lang daw, ako daw yung unang recruit ko, best friend niya. Sabi ko, Jude, pasensya. Ang bait ko pang best friend, ikinalag ko pa sa buong kabatch namin na nag-networking siya. Kaya pagka nilirecruit niya yung friends namin, hindi niya na makuha. Naunahan ko niya. Ang sama. Pero bakit nandito ako sa inyo? And I've been doing this for the last 16 years. May nangyari. Ano yung nangyari? Itong friend ko, ginawa niya yung business ng networking. Ako, nagtuloy sa being engineering. Ladies and gentlemen, after about 7 months, this very good friend of mine went back to see me. And he was practically driving a brand new car after 7 months. Alam niyo, hindi nakakagulat yung kotse. Ang nakakagulat, ano kami? Bago kami masenso. Yung kaibigan kong yun, para makapagtapos ng college, taga-Pasig po ako sa atin. Taga-Kapitolyo ko, itong friend ko, taga-Oran ko. May alam niyo yung Pasig, it's just a few blocks away from Kapitolyo. Guys, itong kaibigan ko itong June. He was a jeepney driver ng college lang. Pasig Quiapo na drive. Ako, Jollibee crew. Nag-aaral ako sa gabi sa araw, nagtatrabaho ako. Pareho kami walang pera. Kami hindi ko alam na pag-umulan sa bahay ang problema, pera. Pagka-alis mo ng bahay, nanay tatay mo, nag-aaway ka sa pera. Pag-uwi mo, 8 oras ka nang wala, nag-aaway pa rin sila sa pera. Kaya nung binalikan ako, nakita ko ng kotse. Yung transformation ng buhay niya, ang bilis, you know why? Magawa niya yung years na ako sa PNOC. Ni 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili. Kaya sabi ko, 7 months, nagka-kotse ko, iba. Sinadya niya na Sabado, wala akong pasok. Nag-doorbell sa apartment namin. Paglabas ko sa gate namin, nakita ko. Kulay puti, unang labas ng Mazda Familia sa Pilipinas noong time. 6 CD changer, automatic transmission, may ABS, ang ganda ng suspension. Nakakita ko. Si June, ito yung kotse niya. Pakagalito. Habang palabas mo ng gate namin, okay. Alam mo, nakita ko yung kotse niya, kinakabahan ako. Pumakit ang laway ko sa kabay. Alam niyo, kinitibok na dibig ko. Sana hindi galing sa networking. Sana hindi galing sa networking. Paglapit ko, sabi sa akin, pare, gusta, galing sa networking, sabi sa akin. Kaya alam mo talagang yung feeling na, alam mo yung feeling na lahat nandun na inis, galit, inggit. Pero ang pinaka-dominant feeling ko at the time, hindi ko malimutan, the pain of being left behind. Mahirap yun, yung sakit yun. Yung lalo na kung pareho yung opportunity, pero pinalagpas mo. Sabi ko sa kanya, June, ano nangyari? Bakit may kotse na? Sabi niya, ito yung sinasabi ko sa yung networking, George. Ito yung pinatinan mo dati. Nagkwento siya, parang yung benta ang ginawa mo dyan. Nagkwento. Nung una talagang ayoko. Ayoko sa benta-benta, pero nakita ko yung kotse niya. Sabi ko, June, kahit man niya ibebenta ko, nagkakotse lang ako katulad mo. You know why? Kasi ang nakita ko doon yung pagbabago na ng buhay niya. It doesn't matter kung ano yung ginawa niya. Ang ginawa niya, pumasenso, so para sa akin, moral, legal, ethical, bakit hindi ko gagawin? And kung siya engineering na gawa niya, kaya ko rin gawin. Kasi loob-loob ko namumubi lang sa akin doon. Kaya kung kaya niya, kaya. But I never left my job. So ladies and gentlemen, I did this part-time. Sa gabi, nag-networking ako, yung pinuro ko ni Angel na recruit. Ladies and gentlemen, in 3 months time, I left my job. In 3 months time, I left my job. Tapos the rest is history because I joined at the young age of 21. After about 11 months, I was driving my own car because of this kind of industry. In a year's time, I earned my first million. And dumami. Ngayon po, 16 years na hindi ko na namamalayan yung oras. And I'm very proud to tell you that I belong to this industry kasi dito nagbago yung buhay. And di lang ako, marami. In my experience for the last 16 years, there's nothing wrong about network marketing, ladies and gentlemen. Because network marketing has been existing for the last 50 years. Nagsimula ko sa States. In the States alone, there are over 3,000 networking companies. Ang problema ng maraming tao, yung mindset kung bakit hindi sila sumasama. Lalo na sa Pilipinas, 50,000 paliwanagang tao. Hindi mo join. Lalo na dito sa Global, may kumikita sa atin doon, 100,000 piso buwan-buwan. Lalo na, may kumikita sa atin kalahating milyon buwan-buwan. Pag umaten ng mga Pilipino, you know, ang seminar room natin sa office namin, sa main office, ang capacity mga 700. Jump pack yun every day. May 3 p.m. seminar, may 7 p.m. seminar. Ang dami umaten. Paliliwanagan namin na ganitong klaseng income. Siyempre, hindi maniniwala eh. Paliwanagan mo na ganito Pinoy, hindi maniniwala. Pero paliwanagan mo na 10,000, 12,000, 15,000, yan, totoo yan. Ito ay hindi totoo. Racket, drug lord. Hindi kaya ma-absorb eh. Walang pinagkaiba yan. Sa 110 volts na appliances, sinaksak mo sa 220, ano mangyayari? Kasama.
Maraming tao ganun. Pag umatay na seminar namin, ito nakikita. Eh, ang kaya lang i-absorb ng utak hanggang dito eh. Kaya pag umatay na seminar, sabog talaga, sabog talaga.